Dahil lamang ako ay na-transmigrate sa isang nobela bilang kontrabida na tinanggihan ng pangunahing babae kontrabida. Ang pangunahing lalaki ng nobela ay Diyos ng digmaan ng Hilaga Fushu, ayon sa orihinal na kwento. Kapag ako ay nagalit at napahiya, papasok siya ng bigla at babaliin ang aking binti. Pagkatapos ay dadalhin si Yu Shengwan at aalis ng may karisma. Ang dalawa ay magkakaroon ng buhay na walang kahihiyan. Tanging ako ang mamamatay dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Buti na lang, pagkatapos ng muling pagsilang ako ay na-attach sa sistema ng pagtakas sa kamatayan. Basta mabuhay sa engagement party. Makakakuha ako ng misteryosong premyo mula sa sistema. Ang binibining Yu ay talagang nakakaawa na pakasalan ng isang tulad ni Jiang Haonan na walang kwentang lalaki. Narinig ko, gustong makipaghiwalay ni Ate Shengwan at nagbanta pa ng 3 bagay. Ngayon ay may magandang palabas na. Kaya kung papayag ako sa kahilingan na kanselahin ang kasunduan, makaligtas ako hanggang sa huli. Miss Yu, ang padalos-dalos ay masama. May kahilingan ka? Sabihin mo lang, papayag ako sa lahat. Dinala ko ang kontrata ng kasal. Simulan na natin ang engagement ceremony. Hindi Yu Shengwan, nalason ka ba? Hindi ka ba dati? Ayaw mo dati, di ba? Anong nangyayari ngayon? Bakit nagbago isip mo? Kung pumayag siyang magpakasal, kukunin ko siya. Ang babae ni Fushu. Tiyak na si Fushu. Hindi ako pakakawalan. Galawin ang babae ko. Mamatay ka. Hindi ba ako nagkakamali? Paano pumayag si Yu Shengwan sa kasal na ito? Si Jiang Haonan naman. Parang ayaw. Ang dahilan kung bakit pumayag ako ay dahil naririnig ko ang iniisip niya. Jiang Haonan, kahit anong laro mo, isinusumpa kong hindi ako magpapakasal sa isang tulad mong palikero. Ang dalawang pamilya natin sa Jiangcheng ay mga kilalang tao. Akala mo ba ang kasal na ito, sabi mo lang babawiin mo, pagkatapos bukas? Ikaw ay akin na. Ikaw, Basta si Yu Shengwan tumanggi sa akin bukas, makakawala na sa walang utak na pangunahing babae, eksakto para mapasaya ang kanyang pagtakas. Kasama ang bida na si Fushu. Sayang lang si Fushu, laging may babae, maraming babae, wala siyang pagkakataon. anong sinabi mo? Ha? Wala akong sinabi. Hindi. Malinaw kong narinig. Sinabi ni Jiang Haonan mga salita tungkol sa maraming babae ni Fushu. Baka naman mali ang narinig ko. Bukas, desidido na ako. Kay Yu Shengwan putulin ang relasyon. Kahit dumating si Fushu para agawin, hindi na niya babaliin ang binti ko. Kaawa-awa lang. Ang daang taong negosyo ng pamilya Yu ay ibibigay na lang kay Fushu. Ito ay malinaw na boses ni Jiang Haonan. Pero ang bibig niya hindi gumagalaw. Naririnig ko ang iniisip ni Jiang Haonan. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mong pakasalan ang anak kong si Shengwan, di ba? Tinanong ka ni Mr. Yu. Tatay Mr. Yu. Ito, si Shengwan kahapon ayaw pa ring sumang-ayon sa akin. Ito ngayon, tiyak na dahil sa inyo, dahil sa respeto sa inyong dalawa, kaya nagsabi siya ng salungat sa kalooban. Sa tingin ko, ang pinilit ay hindi matamis. Ang kasalang ito ay dapat ng kalimutan. Shengwan, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Siyempre naman, si Shengwan ay tiyak na. Siguradong pumapayag ako. Ang kasalang ito, Ha? Sandali Yu Shengwan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kahapon, ikaw ay... iyon ay pagsubok ko sa iyo. Mukha mo bakit ubod ng sama? Siya ay umiiwas sa kasunduan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng kanyang puso, kung totoo ba. Tingnan mo si Yu, binibini. Ang kanyang pananaw. Tingnan mo ang sarili mo, laging tamad at walang ginagawa. Ang dalawang bata ay naglalandian. Ang magkahiwalay at magkasama ay normal. Ngayon, walang sino man ang tututol sa kanilang kasal, di ba? Tutol ako sa kasal na ito. Mabuti. Security guard, ang lalaking bida na mandirigma ng Hilaga, lumalabas na. Ay naku, tapos na. Guardia, talaga namang naakit siya. Hindi pa ako sawa maging presidente. Ayaw ko pang mamatay. Mukhang totoo ang sinasabi niya sa kanyang puso. Talaga namang dumating si Fushu para agawin ang kasal. Kung ganoon, totoo rin pala na ang negosyo ng pamilya Yu ay ibibigay ng walang laban kay Fushu. Totoo nga. Saan galing ang mga estranghero? Ito ang aming engagement party. Guardia, hindi ito lugar para magulo ka. Guardia, Ang pamilya Jiang at Yu para sa alyansa ng pamilya, pinilit nilang ipakasal si Shengwan Guardia kay Jiang Haonan na isang talunan at nagdaos pa ng walang hiya ng engagement party. isang simpleng guardia lang. At nangangahas kang magsalita nang walang pakundangan dito? Mga tao, ilabas ninyo siya. Ngayon ay... Masayang araw.
Sino ang may lakas ng loob na sirain ang kaligayahan ng aking binata? Ay, kuya, sa oras na ito, huwag kang magpakitang gilas. Tiisin mo sandali, para tahimik ang lahat. Itong batang ito, hindi natin kayang awayin. Binata, anong sinasabi mo? Isa lang siyang guwardiya, kaya kung kaya mong manuntok, huwag ka nang makipagtalo. Ang tunay niyang pagkatao ay ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan. Lahat ng tao dito, pagsama-samahin, hindi sapat para patayin niya. Makinig ka sa akin, kuya, hindi natin siya kayang kalabanin. Tara na. Guwardiya. Jiang Haonan, Anong Guardia. bulong-bulong mo? Kuya Fu, kami ni Shengwan ay engaged pa lang. Malayo pa sa kasal, wala pang katiyakan. Pwede pa nating pag-usapan. Iwasan ang kanyang galit. Hindi dapat magtapat ang dalawang hari. Okay lang na mawalan ng konting mukha. Makaligtas lang ngayong araw. Bilang binata ng pamilya Jiang, maraming babae ang aakit sa akin. Hayaan si Yu Shengwan na dilaan ang sapatos ni Fu Shu. Ako, ang dalagang panganay ng pamilya Yu. bakit ako dadapa para dilaan ang sapatos ng isang guwardiya? Paano niya alam? Baka naman, Sino to? Naka-uniforme ng security. Pumasok lang. Dapat ba siya rito? Gusto pa niyang agawin ang babae ni Mr. Jiang, security. Hindi man lang magwisik ng holy water? Tingnan ang sarili. kayo, mga canon father. Tumigil na kayo sa pagsasalita. Anong gusto ninyo? Sa isang sandaling daldal? Na-offend si Fu Shu? Ako ang hinahanap niya. Hindi. Hindi ako ang nagsabi. Kuya Fu, security. Isama mo si Shengwan at umalis na. Wala akong problema. Buti naman at naintindihan mo. Security. Shengwan, sasagipin na kita. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling kidnapin ka nila, pwede kang pumunta kahit saan. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Oy, Mga kalahok na nahulog ang loob. Nagtagumpay sa paghawak ng kamay? Mabuti. Umalis na kayo dali. Sino yang bastos na yan? Lakas ng loob na agawin ng anak ko sa publiko? Akala mo kung sino ka na? Lakas ng loob na magpakatanga dito? Akala niyo bang wala kaming 4 na pamilya? Wala kami? Anong tinatamad kayo? Suntukin ninyo siya. ang 4 na pamilya. Para sa akin, parang langaw na lumalaban sa langit. Ang inner strength na ito, hindi ba talaga siya? Ordinaryong security guard. Sinabi ko na sa inyo. Siya ang Diyos ng digmaan. Bakit kayo nagmamadali pa? Hindi pa rin kayo naniniwala. Shengwan, Sumama ka sa akin. Tingnan ko kung security sino ang mga has na humadlang sa iyo. Bakit ako sasama? Anong iniisip mo? Yu Shengwan. Ito ba ang script mo? Pakiusap, huwag kang magtampo. Sumunod ka kay Fu Shu. Maging isa sa kanyang mga babae sa harem, ang isa sa 3,000. Bakit mo pa ako pahirapan dito? Fushu, umalis ka na. Huwag mo na akong gambalain mula ngayon. Ako, Shengwan, hindi mo kailangan sa ganitong paraan ng pagpapalaya sa akin upang sadyang protektahan ako. Ang mga langgam na ito ng 4 na dakilang pamilya, hindi nila ako saktan ng mga gwardiya? sa tingin ko, ikaw ay baliw. Ang pagpapakasal kay Jiang Haonan ay kusang loob ko. Sinasabi mo bang ako, si Fu Shu, ay mas mababa pa sa itong binatang palaboy? Fuji, siya ang may sabi niyan. Wala akong kinalaman dyan. Shengwan, ang sinabi mo ay hindi totoo. Pinilit ka ba nila, mga gwardiya? Sige, gusto mong patunayan ko sa'yo, ha? Yu Shengwan, ano ang ginagawa mo? Hi, ano ba ito? Kuya Fu, Hindi ba't iniligtas mo si ate? nasaan si ate? Manahimik ka! 4 na angkan! Masyadong nang-aapi, yung Jiang Haonan, lalong kasuklam-suklam. Sa pagkakataong ito, alang-alang kay Shengwan, pinatawad ko na siya kung may susunod pa. Tiyak na hindi ko siya hahayaan mabuhay at umalis. Kuya Fu, ikaw ang Diyos ng digmaan ng Hilagapat, si Master Hong. Ang namumuno sa lungsod ng Lianjiang ay sumusunod sa iyo. Durugin si Jiang Haonan sandali lang. Ang aking pagkakakilanlan hindi basta-basta mailalantad. Ngunit pagkatapos, ang pamilya Yu ay sumali muli sa bidding para sa lote sa kanlurang bahagi ng lungsod proyektong pagpapaunlad. Kung matutulungan ko si Shengwan, makuha ang proyekto. Hindi lang nito mapapayag na mahalin ako ni Shengwan, kundi pati mapapalakas ang kapangyarihan ng pamilya Yu. Para hindi na si Shengwan matakot sa pamilya Jiang. Ang bagay na ito ipinagkakatiwala ko sa iyo. Siguradong bago matapos ang susunod na linggo makuha ang pamumuhunan. Susunod po. Kasuklam-suklam. Kasalanan lahat ni Yu Shengwan. Parang may mali sa kanya. Dahil sa kanya, na-misunderstood ako ni Fu Shu. Natatakot ako, malapit na akong mamatay. Kinukumpirma ng system na buhay ang host, natuklasan ang reward sa pagbasa, isang beses na kakayahang Heavenly Eye, makakita ng kahit ano, at ng isang misteryosong tao, walang kondisyong pagsunod.
Sige si Yu Shengwan, hindi ako tinuturing na tao, okay lang. Ikaw na sirang sistema, hindi rin ako tinuturing na tao, di ba? Ano ang gagawin ko sa dalawang kasanayang ito? Wala silang silbi. Hindi ba't mapapako ako kay Fushu? Isang suntok lang, patay na ako. Mabuti na lang ako, mag-enjoy bilang ganid na binata, huling sandali. Binata, nabalitaan ko lang. Ang pamilya Yu ay sumasali sa bidding para sa proyekto ng lote sa kanlurang lungsod. Ito ang pagkakataon mo sa harap ni Miss Yu para magpakitang gilas. May ganito pa pala. Kung ang pagkakataong magpakitang gilas ibibigay kay Fushu, hindi ba't perpektong pag-isahin silang dalawa na magkasama? System gamitin ang Heavenly Eye para tingnan para sa akin ang kalagayan ni Fushu. Si Fushu ay nagtatag ng isang kumpanya na tinatawag na Tianao Group. Ang kumpanyang Tianao Group, ngunit wala pang naipon na pondo. Nice Yu Shengwan, sumama ka na lang kay Fushu mo magkasama kayo forever. Tapos na. Narinig ko si Fushu kamakailan ay nagtatag ng Tianao Group. Plano niyang tulungan si Yu Shengwan na makuha ang lupa sa kanlurang lungsod. Huwag kang mag-alala, binata mayroon akong 9 na paraan para mapatay si Fushu, tiyak na hindi ko siya hahayaan lumapit kay ate kahit kalahating hakbang. Hindi, bibigyan kita ng pera. At ang gagawin mo ay ibigay ang perang ito bilang donasyon kay Fushu ng walang bayad. Tandaan, dapat siyang sumali sa investment conference na ito. Ha? Ay, sige, pumunta ka na. Sa perang ito, si Yu Shengwan, siguradong may in love kay Fushu. Ito ay sa aming pamilya Yu, proposal. Suriin ninyo. Anong titig? Tumayo ng maayos. Sige, kuya. Dito na lang ako manonood kay Fushu at Yu Shengwan na magkita ng sabay. Maganda ang proposal mo, pero narinig ko, kamakailan, ang pamilya Yu ay may problema sa pera. Hindi kayang magbigay ng sapat na pondo. Basta maaprubahan ang proposal. Tungkol sa pondo, aayusin ko ng dahan-dahan. Walang usapan. Kung hindi kayang magbigay ng proof ng assets, ang proyekto sa kanluran, ibibigay na lang sa iba. Hindi ba sinasabi na ang panganay na babae ng Yu ay napakagaling at pinabuhay ang Yu? Mukhang hindi rin. Ay, siya ay biktima lang ng partnership ng Yu at Jiang. Akala niya mahalaga siya. Sa tingin ko, mas mabuti pang bumaba na siya at wag nang magpahiya. Idagdag pa ang 500 million ko. 500 million? Mula ulo hanggang paa? Malamang wala ka pang 50. Guard! Itapon ang basurang ito sa labas! Pasensya na, Shengwan. Nahuli ako. Hindi, tama lang ang oras mo. Ito ang kailangan, tulong sa oras ng pangangailangan, ang tagpo ng bayaning sumasagip. Ang relasyon mo at ni Yu Shengwan ay magiging natural. Bakit ikaw na naman? Parang hindi ka nawawala. Shengwan, nasaan ngayon ang lalaking Jiang? Ako lang ang magbibigay ng lahat para sa'yo. Isang maliit na guard, ang laki naman ng sinasabi. Ang bagong financial tycoon, Tianao Group, ay kayang maglabas ng 6 milyon. Sino ka ba? Presidente ba ng Tianao Group? Tama. Ako ang presidente ng Tianao Group. Ang mga dokumentong yan ay patunay ng assets ng Tianao Group. Talaga siyang presidente ng Tianao Group, kaya ang tulong niya sa pamilya Yu ay totoo rin. Shengwan, ngayon, naniniwala ka na sa akin na mahal talaga kita. Kaya kong iligtas ang pamilya Yu at kaya ko ring iligtas ka mula kay Jiang Haonan iligtas. Kahit nagpapasalamat ako sa iyo, sa iyong pagtulong, ngunit may mga bagay na kailangan kong linawin. Tapos na ang komedya. Ngayon, ang pamilya Yu ay may sapat na pondo. Ang proyektong ito ay dapat ibigay na sa pamilya Yu. Kaya ilabas mo muna ang 500 million at saka tayo mag-usap. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay nagpapakitang gilas sa harap ng magandang babae? Oo nga, hindi pa ako nakakita ng sino mang tanga na ubusin ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at ibigay ng libre sa iba. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang magpapamangha sa inyo. Ito ang patunay ng 500 milyong pamumuhunan. Ano pa ang maaari ninyong pagdudahan? Hindi na kami nagdududa, Ginoo Fu. Paano kung hindi maniwala ang mga tangang ito? Basahin. Nang malakas. Basahin mo. Para marinig ng lahat, ay marinig ng malinaw kung sino ang nagbigay sa pamilya Yu ng pondong ito. Oo ngayon, kulang na lang ang huling hakbang. Malapit na akong makaalis sa paghihirap na ito kasama si Shengwan. Ginoo, Bakit kayo nandito? at itong suot ninyo. Nagko-cosplay? Ginoo, nag-ayos ako ng sorpresa para sa inyo. Tingnan ninyo. Ako ay kusang loob na nagbibigay sa pamilya Yu ng 500 milyong tulong pinansyal. Ang taga-pondo, Jiang Haonan.
Hindi. Sandali. Pare, Bakit pangalan ko? sorpresa. Nagulat po ba kayo? Ako na bahala. Huwag kang mag-alala, tiyak. Para sa harap ni Miss Yu, magpakita ka ng magaling. Ito ba'y? Para kang nagiiwan ng huling habilin. Haonan, ikaw talaga ngayon. Malaki ang naitulong mo sa akin. Hindi, nagkakamali ka. Ang perang ito ay talagang Ano ang nangyari? Hindi ba ito ang iyong pinag-ipunan na pondo? Ginoong Fu. Hindi ko alam. Siya ang kusang lumapit sa akin upang magbigay ng pondo. Wala akong masyadong naisip. Pwe, ang funa yan. Gusto niyang agawin ng kay Ginoo. Ayos lang. Gusto pa niya ng libre. Tumahimik ka na. Ikaw, pare. Hindi natin siya maaway. Akala ko may kakayahan talaga siya. Pati ang pera para sa investment ay hiram lang pala. Isang maliit na bagong yaman. Gusto pa niyang makapasok sa 4 na pamilya? Imposible. Wala talaga siyang kamalay-malay. Jiang Haona, niloloko mo ako? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Fushu, bitawan mo. Hindi. Ginoong Fu. Nagkakamali ka. Ito, talagang. Ang funa iyan. Sa tingin ko, huwag ka nang magpakitang gilas. Ang proyekto sa kanluran ng lungsod ay pinondohan ng aming Ginoo. Huwag ka nang makialam. Nag-assume ka. Akala mo pag sinabi mo, pag-aari mo na? Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang pwedeng humawak sa lupaing iyon. Sino ka ba sa tingin mo? Ang punong lungsod na si Master Hong. Isang presidente ng Dummy Corporation na panaginipan pa. Mukhang totoo nga siya. Matigas ang ulo. Sino ka para kay Master Hong? Mandurugas? Isang maliit na punong lungsod ng Jiangcheng lang. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko siyang lumitaw sa harap ko. Ibibigay ang lupaing ito, gamit ang 2 kamay. Hindi na. Nandito na ako. Dumating ka sa tamang oras. Dumating ka sa tamang oras. Ngayon na, sa aking pangalan, ang lupaing ito ay ibibigay sa pamilya Yu. Ako ay pumunta rito para sa bagay na ito. Dahil may isang mahalagang tao ang humihingi, ibibigay ko ito ng walang pag-aatubili. Itong si Fushu, talagang makapag-utos kay Hongye? Kanina lamang, marami kaming sinabi sa kanya. Kung siya ay magtatanim ng galit, karangga, Tapos na tayo. Ginoo, itong si Fushu, parang may kakayahan talaga. Kung tatakas tayo ngayon, may panahon pa ba? Kung ikaw ay nagsalita ng mas kaunti, ikaw at ako ay maaaring mabuhay ng mas matagal. Baoan. Shengwan, nakikita mo na ba ngayon? Kahit ang alkalde ng Jiangcheng ay sumusunod sa akin. Isang maliit na pamilya Jiang, hindi ka kayang saktan kahit kaunti. Pasensya na. Hindi ko maaaring tanggapin ang proyektong ito. Hongye, bilang alkalde ng Jiangcheng, ay papayag din na sumunod kay Fushu at pilitin akong sirain ang kasal. Bawan, ito ba ay isang respetadong nakatatanda ang dapat gawin? Yu Shengwan, nakikiusap ako, Baoan. Sa puntong ito, kahit papaano ay hayaan si Fushu na iwan akong buo. Fushu? Sino ba siya? Kung hindi dahil sa karangalan ni Ginoong Jiang, bakit ko ibibigay ang proyektong ito sa inyong pamilya Yu? Hindi, Baoan, Hongye, nagbibiro ka ba sa akin? Ginoong Jiang, nagbibiro ka yata? Kahit matanda na ako, Baoan, hindi naman ako. Makalimot sa amo? Bawan, biglaan ang pangyayari. Hindi ako nakapag-abiso ng maaga sa iyo. Bawan, patawarin mo ako, Ginoong Jiang. Ano, tinatawag mo siyang amo? Ako at si Hong Yi, Hindi pa nagkikita. Paano siya? magiging Panginoon ko. Baka naman. Gantimpala sa pagdaan ng isang misteryosong tao, walang kondisyong pagsunod. Yang Baoan na yan, niloloko lang ako. Dilatan mo ang iyong matandang mata. Tingnan mong mabuti. Sino ako? Ako ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan Fu. Shu, kayo, buong Jiangcheng, ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Paano mo? Kinakausap ako. Si Jiang Haonan, ang aking Panginoon. Pagsasalita para sa Panginoon, likas at makatarungan. Bigyan niyo ako ng tulong. Itapon ang mga walang galang. Isang maliit na alkalde, nangahas sa harap ko, magmataas at maghari. Ayaw mo na bang mabuhay? Fushu, sa liwanag ng araw, sinasaktan mo ang tao. Kung ayaw maniwala, magsusumbong ako sa pulis. Siya ang Diyos ng digmaan ng hilagang hangganan, walang makakaya sa kanya. Shengwan, bakit hindi mo maintindihan? Ang aking intensyon, ginagawa ko ang lahat ng ito. Para sa iyo lang, Fushu. Ikaw ay mapang-api at naghahari. Walang galang. Kahit mabulag ako, hindi kita mamahalin. Isang taong basura tulad mo. Kung ikaw ay talagang para sa ikabubuti ko, ngayon, agad mawala ka sa aking paningin. Huwag na muling magpakita kailanman. Sige. Maghintay ka, babalik ako. Sigurado. Buti na lang. Buti na lang at yang Baoan na yan ay nagrespeto pa kay Yu Shengwan. Buti nakaligtas tayo. Jiang Haonan. Maraming salamat sa iyo ngayon. Makalipas ang 1 linggo ay ang aking kaarawan. Dapat kang dumalo. Banda ng kaarawan. Malamang mapanganib.
Isang handaan na may patibong. Ayoko pumunta. Eh di usapan na. Wag mawala, wag mag-iba. Mauna na akong magproseso. Host, dapat kang dumalo sa birthday party. Kung hindi, diretso kamatayan. System ICAF. System ICAF. Anong mga skills ang meron mo para maging super strong ako at matumbas si Fushu sa isang suntok? Golden Bell Shield Security? O Iron Shirt Security? O bigyan mo ako ng skill na kahit anong suntok, hindi ako natitinag, kahit anong suntok, hindi ako natitinag. Hemp, okay lang. Itago mo na lang sa sarili mo. Young Master, mag-isa ka. Ano ang sinasabi mo dito? Wala, umuwi na tayo. Gusto ko lang manood ng gulo. Pero si Fushu, may bago na naman akong utang sa kanya. Mukhang malapit na akong mamatay, kaya uwi na lang ako at gagastos ng marami para mag-enjoy. Young Master, sabi ng ama mo, si Master Luo, ay may sakit at gusto kanyang puntahan. Hindi naman ako marunong ng medisina, wala rin akong magagawa doon. Sabi ng ama mo, kung hindi ka pupunta, hindi kanya bibigyan ng baon. Tara, punta na tayo sa security. Siyempre pupunta, respeto sa nakatatanda, obligasyon ko yon. Security. Kasalanan lahat ni Jiang Haonan. Siya ang nakialam, kaya si Sheng Wan ay nagkaroon ng misunderstanding sa akin. Isang hamak na langgam, gustong mabunot ang puno. Ang ibig sabihin ni Kuya Fu ay, Hindi pa karapat-dapat sa akin na personal na kumilos. Ikaw, hanapin mo si Feng Yue para sa akin at patayin si Jiang Haonan. Kailan ba ako makakaranas ng ganitong simpleng buhay ng mayayaman? Ginoo, bakit hindi ka pumasok? Oh. Nag-aalala po ba kayo na si Miss Gan ay malaman na pumunta kayo sa Luo? Bakit ko siya alalahanin? Teka, naalala ko na. Si Luo Yu, ang anak ng Luo ay dating nobya ng orihinal na katawan. Hindi lang iyon, si Luo Yu ay isa sa mga babae ni Fushu. Sa orihinal na kwento, si Fushu ang nagpagaling sa sakit ni Lolo Luo. At nahulog ang loob ni Luo Yu kay Fushu. Ibig sabihin, dito baka makita ko si Fushu. Bigla kong naalala, ang baon na ito ay hindi naman importante. Umuwi na muna tayo. Ginoong Jiang, bakit ka nandito? Bakit hindi ka kumatok? Pumunta ako para bisitahin si Lolo Luo. At sabay na bisitahin ang iyong dating nobya. Bakit? Natatakot ka na malaman ni Yu Shengwan. Hiwalay na tayo kung hindi magdistansya tayo ng kaunti. Pambihira mula sa bibig ni Ginoong Jiang marinig ang ganitong salita. Pasok ka. Lolo Luo, wag kang mag-alala. Malapit nang dumating si Fushu para iligtas ka. Ito ba ang nasa isip niya? Kawili-wili. Pero sino si Fushu? Ano ang silbi? Pagkatapos ako saktan ng todo ni Fushu, ako ang gagamot sa sarili ko. Ang ibig sabihin kung gagamit ng acupuncture, may pag-asa pa si Lolo Luo. Kaya mo bang iligtas ang lolo ko? Ako. Hindi ako nagsalita. Hindi niya balak iligtas ang lolo ko kundi hintayin ang si Fushu para iligtas. Labas ka, may sasabihin ako sa'yo. Mag-usap tayo ng maayos, huwag kang manggagalaw. Ang ganda ng katawan mo ang hot ng katawan niya, pero naghiwalay pa rin. Sayang naman. Tinitignan mo ako. Hindi Kung gusto mong tumingin, sabihin mo lang. Hindi naman bawal. Kahit gusto mong balikan ang dati nating relasyon, pwede naman. Miss Luo, may fiancé na ako, pakiusap, umayos ka. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin. Si Yu Shengwan, hindi malalaman. At saka, pumunta ako sa engagement party noong araw na iyon. Halata naman na ayaw mo siyang pakasalan. Luo Yu, Ang sakit. tumayo ka na lang. Oy, tumayo ka na, dumating ang kuya mo, Xiaoyu. Ikaw at si Jiang ito ay. Oy, Fuji, sabi ko na pilitan lang ako. Maniniwala ka ba?
Kuya, ito si. Ito si Fu Shu. Huwag mo siyang tingnan. Mukhang bata pa, pero may tunay na kakayahan. Siguradong magagamot niya si Lolo. Sa wakas, bumalik na sa pangunahing plot. Si Fushu na ang magtatanghal, ayon sa karaniwang pattern. Sa oras na ito, dapat akong lumabas at sumunod at mangasar. Pero hindi ako tanga, hindi ko kayang galitin. E di umiwas na lang, manood na lang ng tahimik, iyon ang dapat kong gawin. Mukhang totoo ang sinabi ni Jiang Haonan sa kanyang isip. Lahat ng sinabi ay totoo kung ganoon. Ang kakayahang medikal ni Jiang Haonan at Fushu, sino ang mas magaling? Kaya mo ba talagang gamutin ang aking lolo? Manatili kang panatag, Miss Lu. Siguradong magagamot ko siya. Paano kung hindi mo siya magamot? Anong reaksyon ito ni Luoyu? Naglakas loob na tanungin ang bida. Mag-ingat, baka hindi makapasok sa harem. Mapahamak na Jiang Haonan. Sabi niya magiging ako raw isang harem ng security guard. Kung hindi mo siya magamot, mula sa pintuan ng aming pamilya Luo, lalabas kang nakaluhod at gumagapang. Xiao Yu ikaw. Kuya Tianyu. Siguradong hindi ako matatalo. Pumusta na ako kay Miss Luo. Para mas maging kawili-wili ikaw, makipag-compete ka sa kanya sa medisina. Ako, Xiao Yu, ito ba ay hindi kalokohan? Master Jiang, hindi pa natuto ng medisina. Paano mo magagamit ang buhay ni Lolo para magbiro? Ang mga taong hindi seryoso ay itatapon sa gubat at kakainin ng oso. Luoyu, baliw ka na ba? Ako ay si Master Jiang ng pamilya Jiang. Ako si Luoyu ay talagang baliw. Hindi mo ba alam? Hindi ikaw ang orihinal na libro ay nagsabi nga ang ugali ni Luoyu ay medyo baliw, ngunit hindi inaasahan ganito pala siya kabaliw. Jiang Haonan, mukhang ngayong araw, hindi na kailangan ng tulong ko. Ikaw mismo ay iiwan ang buhay mo dito. Basta magamot ang sakit ni Lolo Luo, makakagamit ako ng bagong pagkakakilanlan at humarap kay Yu Shengwan. Kapag ikinumpara sa akin siya si Jiang Haonan, ano ba siya? Luoyu, ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Hindi ko kaya. Kailangan mong kayanin kahit hindi mo kaya. Ako. Kung ngayon ka pa susuko, itatapon kita sa labas, pakainin sa oso. Huwag kang mag-alala, doble kayod ako. Hoy, bakit hindi si Fu na muna ang gumawa? Kung gagalingin ni Fu, wala na akong gagawin. Ang tuso. Buti naman Miss Luo, ako na ang gagamot. Susunod, si Fushu ay natagpuan na sa braso ni Lolo Luo may isang pasa at siya mismo ang nagpagaling Lolo Luo. Pagkatapos, si Luoyu na alala ang utang na loob si Fushu ay nasa tamang landas ng pag-ibig. Sa braso ni Lolo, bakit may nakatagong sugat? Mali ang istorya. Bakit si Luoyu ang nakatuklas? Si Luoyu ay marunong umunawa, kusang loob siyang tumulong sa akin. Lolo Luo, hindi aabot ng kalahating oras magigising na. Tama nga ang punto, pero mali ang lalim ng paggamit ng enerhiya. Paggising ni Lolo Luo magkakaroon pa rin siya ng sakit, kaya pala sa orihinal na istorya, si Lolo Luo ay namatay agad. Kung ang bawat enerhiya ay nailagay sa tamang posisyon, si Lolo ay magiging malusog at masigla mabubuhay ng matagal. Miss Luo ako. Ibinigay ko sa iyo. Ikaw ang magligtas sa aking lolo. Miss Luo, hindi mo ako pinagkakatiwalaan pero pinagkakatiwalaan mo itong walang kwentang rich kid. Kung hindi ko magaling ngayon, luluhod ako at gagapang palabas dito. Kung ikaw naman ang matalo, luluhod ka agad-agad at yumuko sa akin ng 3 beses. Hemp. Kinagaya mo ako, gumagamit ng inner power para magpagaling. Nakakatawa. Ikaw ba ang pinagmulan ng lahat? Kung magdadaldal ka pa itatapon kita sa gubat. Pasensya na, Fushu, masaktan kita, hindi na bago, maaari mo akong patayin sa isang palo-baliw na si Luoyu. Pero ang oso ay kakainin ako ng paisa-isa. Si Lolo Luo ay ginawan mo ng inner power, hindi lang walang reaction bagkus ay humihina ang paghinga niya. Binibini Luo, kung maniniwala ka pa sa kanya. Mapapahamak mo si Lolo Luo. Alam ko, Jiang Haonan. Gusto mong sa harap ko mabawi ang iyong pride, pero hindi ka dapat para sumikat, gawing biro ang buhay ng tao. Si Lolo Luo, kung may masamang mangyari, kaya mo bang panagutan ito? Ang dami mong sinasabi. Pwede bang tumahimik ka? Sumpain na Jiang Haonan, hihiwa-hiwain kita balang araw. Lolo, Lolo. Jiang Haonan.
Kung wala ang Jiang na ito, gumawa ng kaguluhan. Paano naman si Lolo biglang namatay? Ikaw ang pumatay kay Lolo, mamamatay ka? Ki. Binibini Luo ngayon ay maaari na ipakain sa oso. Ang kaluluwa ni Lolo tiyak na gusto ang pumatay na ito. Dapat pumunta sa impyerno. Ano bang sinasabi mo, Binata? Hindi pa ako patay. Uy, Binata, anong sinasabi mo? Hindi pa ako tatlo. Lolo, hindi ba? Hindi ba kayo ng Jiang pinatay? Paano naman? Sa ilang beses na ginamot ni Haonan, ang gaan ng pakiramdam ko para akong bumalik sa kabataan. Kahit yung mga nakatagong sakit ay hindi na masakit. Ginoong Jiang, isa kang tunay na manggagamot. Ang dati kong kilos ay padalos-dalos. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Imposible. Itong walang alam. Paano magkakaroon ng ganitong kahusay na paggamot? Alam ko na. Tiyak na ang unang ginawa ko na pagsisikap ang nagdulot ng epekto. Si Jiang Haonan ay nakinabang lamang sa bunga ng pagsisikap ng iba. Walang hiya. Dahil mas mahina ka, nagdadahilan ka pa. Si Luoyu talaga, parang malas. Ano bang ginawa ko sa iyo? Kapag nagmamayabang ka, isama mo pa ako. Ayaw mo pa bang tapusin ang galit? Hindi pa sapat. Totoo naman na si Kuya Fu ang gumamot. Kaya pala ang una na paggagamot ay sa iyo. Noong una naramdaman ko lang, barado ang mga ugat ko. Masakit na hindi matiis. Kahit nagising ako dahil sa sakit. Wala namang kasindunong manggagamot si Haonan. Kailangan ko pang magpasalamat kay Haonan. Isa na namang pabigat. Dahil natalo ka, tanggapin ang pagkatalo. Mula sa pintuan ng aming pamilya Luo. Gumapang palabas na nakaluhod. Huwag kayong masyadong nangaapi. Anong ibig sabihin ng masyadong mapang-api? Ikaw mismo ang pumusta. Kung hindi ka luluhod, gagawin kitang lumuhod. Ikaw, Anong gusto mong gawin? payapain mo ang iyong loob. Fu Xiaoyu, si Fu, ay magaling sa literatura at martial arts. At ako mismo ang nag-imbita sa kanya upang tumulong sa ating pamilya. Miss Luo, sa tulong ko tiyak na matutulungan kita na ang Peak Group ay maging nangungunang kumpanya sa mundo. Luluhod ka ba o hindi? Nagmamadali ako. Miss Luo, ngayon ay nakagambala ako. Sa susunod na pagkakataon, mag-usap tayo. Paalam. Anong klaseng tao ang walang sinabi? Sa wakas, nakuha ko na ang garantisado, kahit papaano may dumating na kapakipakinabang na kakayahan. Upang mabawi ang mga araw na ito na pinagdaanan kong paghihirap. Sistema mong panggugulo. Ang cute mo. Magbigay ng gantimpala, pero pinaikling bersyon. Talagang negosyante kang tuso. Lolo Luo, ayos na kayo. Aalis na ako. Uy, ikaw, ganito mo ba ako kasuklam ang dati mong kasintahan? Ayaw mo man lang akong kausapin. Si Fu ang iyong huling destinasyon. Mamahalin ninyo siya at magiging bahagi ng kanyang harem balang araw. Tawag iyon mula kay Yu Shengwan. Gusto mo ba talagang pakasalan siya? Wala kang pakialam, talagang may lobo sa unahan at tigre sa likod. Ay, Siyempre may pakialam ako. Medyo nagsisisi ako na nakipaghiwalay ako sa'yo. Pupunta ka ba sa kaarawan ko, di ba? Gusto kitang balikan. Ano ang gagawin ko? buti na lang hindi narinig ni Yu Shengwan ang sinabi ni Luoyu kung hindi ay magdudulot ng maraming problema. Sinong anak ng mayaman ang araw-araw nag-aalala para sa kaligtasan ng buhay? Kumusta? Sino ito? Amo ako si Liu Ze. Masama ba ang loob mo? Sino ang nakaaway mo? Sabihin mo sa akin. Kailangan ko silang gilingin na parang giniling. Liu Ze. O ito ang alalay ng orihinal na katawan. Ang talino ay kapantay ni Zhao Gang. Ilang taon na ang nakalipas. Para ipares ang orihinal na katawan sa kanyang kapatid na si Liu Ziqing, ipinadala ang orihinal na katawan sa kama ni Liu Ziqing. Hindi inaasahan. Si Liu Ziqing ay mahilig matulog ng walang damit. Ang orihinal na katawan ay nagdala ng masamang reputasyon bilang isang malibog. Si Yu Shengwan at si Luo Yu, kung kaya mo sige, gawin mo. Ay, amo, bakit mo kailangan makipag-away sa dalawang babaeng tigre na ito? Mas mabuti pang pumunta ka sa Cloud Club mag-relax. Marami akong magagandang babae dito.
halos siksikan na ang VIP room. Club magagandang babae. Anak ng mayaman. Hindi ba dapat mag-enjoy? Teka, pupunta na ako agad. Ano? Pumunta ka rito. Wala kang tinawag na babae para sa akin. Ang mga ito, hindi bagay sa'yo, amo. Oh, paano ba? Papuntahin si Yue. Ano sa tingin mo, amo? Ang ganda ni Feng Yue. Ang dating, hindi naman mas masama kay Yu Shengwan, di ba? Hindi ba ito ang nasa ilalim ni Fushu? Ang babaeng demonyo na pumapatay ng walang kurap. Sa wakas, nagpadala na si Fushu ng tao para patayin ako. Gonggong-jiang? Kinakausap mo ba ako? Ikinagagalak ko na makilala si Miss Feng na napakagandang babae. Si Feng Yue sa orihinal na kwento ay naputol ang braso ng orihinal na katawan. Ilang beseng halos patayin ang orihinal na katawan. Sa tingin mo ba ay masyadong mabagal ang paghahanap ko ng kamatayan? Ako rin ay ikinagagalak na makilala si Gonggong-jiang. Ngayong gabi ay tiyak na magiging napakasaya. Kuya, swerte mo naman. Matagal ko nang kilala si Feng Yue, hindi pa siya naging mabait sa akin. Talaga? Talagang labis akong pinagpala. Kapag nagalit ang babaeng ito, siguradong duduguin ka kung hindi ka pa matatay. Ang swerteng ito kung sino ang maganda. Sa kanya pupunta. Hindi pwede kailangan lumayo sa kanya. Kung magpapatuloy ito mababali ang kamay ko. Kawili-wili, naririnig ko ang iniisip ng target. At alam niya ang tungkol sa digmaan at organisasyon. Mukhang ang mayamang ito ay hindi ordinaryo, Gonggong-jiang. Napakagwapo mo. May nobya ka ba? Magandang pagkakataon, kuya, gusto ka niya. Diyos ko, hindi ko siya maiwasan. Si Yu Shengwan, at iba pa, si Feng Yue ay alaga ni Fushu. Kung sumalo ako, ano ang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan? Pasensya na. Engaged na ako. Baka sa susunod na buwan magkaanak na kami. Ang cheap naman. Ang pagkakataong nandyan na ay lumipad pa, buti na lang mayroon akong top wingman. Feng Yue, huwag kang mag-alala, pinilit lang ang kuya ko na magpakasal. Ngayon ay para iwasan ang babaeng iyon, kaya siya pumunta rito Ginagawa ito ni Gonggong-jiang. Hindi ba siya natatakot na mahuli? Ako. Matatakot ba ako sa babaeng iyon? Kahit dumating si Yu Shengwan ngayon, ipagtatanggol ko ang kuya ko palalayasin si Yu Shengwan. Sabi mo. Sino ang palalayasin mo? Ano, Miss Yu, pumunta ka para makipaghiwalay sa akin. Nakita mo, ang laro ko, hindi ka pa nagagalit. Kumilos ka na, ibuhos mo lang ang alak sa mukha ko. Ang relasyon natin ay tuluyan ng matatapos. Ay, Haonan, anong iniisip mo? Sinusundo kita. Kapag napagod ka na sabay tayong umuwi, okay? anong bahay? Kahit saan ay tahanan ko, ikaw na lang umuwi. Huwag mong isipin na dahil lang sa halik ay ituturing na kitang pamilya, huwag kang assuming. Sobra na ba to? Bilis, bigyan mo ako ng sampal. Maghiwalay na tayo. Sabihin mo kay Feng Yue, na sabihin kay Fushu, na wala na sa atin ang anumang relasyon. Haonan, aaminin ko na mali ako, okay? Sa loob ng maraming taon para subukan ka, pinagtiisan mo ang maraming paghihirap. Kaya simula ngayon, susundin kita sa lahat. Gagawin kitang ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Grabe amo, maglalathala ka ba ng libro? Ngayon ka lang umamin, huli na. Mamaya sasama ako kay Miss Feng sa labas. Huwag mong pakialaman. Ikaw, gawin mo ang gusto mo. Huwag mong sirain ang saya ko. Walang problema. Sige, kayo na. Dito na lang ako maghihintay. Ito ba ay sasabihin ng isang tao? Nasaan ang pagkatao at prinsipyo mo? Ang linyang parang alipin ay dapat sa akin. Ginoong-jiang, dahan-dahan, bakit ka nagmamadali? Kung hindi para mailigtas ang sarili, hindi ako magiging ganoon kahiyahiya. Salamat ngayon kay Miss Feng Yue sa pagsama sa akin sa pag-arte. Kung may nagawang pagkakamali, mangyaring patawarin mo ako. At saka, ang pera sa bank card na ito ay ituturing na bayad sa pag-arte mo, mangyaring tanggapin. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto kahit kaunti. Sakto nga, hayaan si Feng Yue na ipaabot ang aking saloobin kay Fushu. Hindi ako interesado sa kanyang harem. Pero kung iisipin, si Feng Yue ay malas din. Hindi lang siya laging inuutusan ni Fushu ng mga mapanganib na misyon, lagi rin siyang naloloko. Hanggang ngayon hindi niya alam na ang sarili niyang ate ay pinatay ni Fushu. Hay, kailangan ko nang bumalik at makipag-usap kay Yu Shengwan.
Sa ibang pagkakataon, iimbitahan kita ng inumin. Salamat sa'yo. Sige. Ang ate ko ay pinatay ni Fushu. Babalik ako ngayon para alamin. Hoy, nasaan si Yu Shengwan? Sumagot ng tawag, may dapat daw asikasuhin, umalis na. Sa wakas, tahimik na. Uy, Jiang Haonan, may malaki akong proyekto na gusto kong hingin ang opinyon mo. walang oras. Talaga? Master Jiang. Kanina nag-aayos ako ng phone. Nakakita ako ng ilang litrato natin na magkadikit noong una. Ano sa tingin mo, kung hindi ako mag-iingat at mag-post sa moments, ano kaya ang mangyayari? Miss Luo, sabihin niyo po. Huwag ka munang magmadali, pakinggan mo muna ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Ako naman, balak kong mamuhunan sa industriyang ito ng renewable energy. Ang partner ay isang foreign company. Ano ba ang tawag? Hops Group. Bumalik na naman sa kwento. Natatandaan ko sa orihinal na libro, ang plot ay, ang pamilyang Luo sa investment na ito sa renewable energy, ay niloko ni Fushu, at naubos ang lahat. Ang Hops Group na ito, ay ang shell company na ginawa ni Fushu, sa ibang bansa, para manloko ng investors. Maganda ang renewable energy, sa susunod na 10 taon, ang industriyang ito, ay tiyak na may walang hanggang potensyal. Kailangan mong magpatuloy sa pamumuhunan. Pumunta ka sa opisina ko, pag-usapan natin ng masinsinan. Eto, nandito na ako. Nasaan ang litrato? Ilabas mo at tingnan. Hoy, bakit nandoon si Fushu? Saan? Hoy ikaw, Ano? ang ebidensyang sinabi ko dati ay peke. Pero ngayon, totoo na ang ebidensya ko. Kung ayaw mong malaman ni Yu Shengwan, edi sundin mo na lang ako. Ang babae talaga ay napakasindak. Sa totoo lang, interesado ako sa bagong energy project talaga, pero kulang sa pondo. Hindi ko alam kung interesado si Kuya Jiang na sumama sa akin mag-invest at kumita tayo. Hindi pwede. Kung malaman ni Itay na natalo ako, tiyak na gagawin akong patpat. Pasensya na, humanap ka na lang ng ibang kasosyo. Hoy, hindi mo ba sinabi na ang bagong energy project ay siguradong kikita? Kung hindi ka mag-i-invest, hindi na rin ako. Ay huwag-huwag, kung hindi ka mag-i-invest, paano ka sasakay sa barko ni Fushu? Sige, para sa kaligayahan sa natitirang buhay, lalaban ako. Sige, ngayon ko na ipapadala ang pera sa'yo. Pero, dapat tuparin mo ang sinabi mo. Hindi pwedeng putulin ang partnership ha. Deal. Manatili ka muna dito, mauuna na ako. Sabihin mo sa Hops Group, ako na ang mag-i-invest sa project na ito. Ang pondo ng partnership ay ilalagay sa account sa loob ng 24 na oras. Pero, bilang kasosyo, kailangan mo ring magpakita ng katumbas na halaga ng sincerity. Ang cross-border transfer ay may 1 araw na delay. Fushu, dahil gusto mo akong saktan, huwag mong sisihin kung babalikan kita. Kuya Fu, ang hops natin ay na-bottom fishing ng Dingfeng Group at Jiang Group. Ito ay direktang nagdulot sa atin ng halos 10 bilyon na lugi. Jiang Group. Itong si Jiang Haonan na hayop na naman. Hindi dapat maputol ang pondo, mayroon pa tayong huling sandalan. Ang Liu family ng Jiang Cheng. Sa loob ng 3 araw, dapat maayos ang bagay kay Liu Ziqing, ang anak ng Liu family. May pag-asa pa tayong bumangon. Sundin ko po. Jiang Haonan, sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin kitang pira-piraso. Ginoo, ang bagay na hiniling ninyo, dinala ko na para sa inyo, itong anting-anting na jade. Sinasabing nagtatanggal ng masamang espiritu. Kung isuot mo ito makakaiwas sa pagsalakay ng masamang espiritu. Sabi ng lahat ng mga dalubhasa, napakahalaga nito. Subukan ninyong isuot. Ako sa mga ito walang kwentang bagay ay walang interes. Ibigay ito sa tamang tao. Mas mabuti pa iyon. Ibibigay ninyo ba itong anting-anting? Ayon sa istorya, si Fushu sa pamilya Liu naglagay ng sumpa. Ngayon dadalhin niya ang anak ng pamilya Liu si Liu Ziqing para magpagamot. Naghihintay ako para bigyan siya ng malaking oportunidad upang tulungan siyang makuha si Liu Ziqing. Ang perang inilipat sa Dingfeng Group. Hindi ba nalugi? Bakit kumita pa? Mahal.
Bigla kong natuklasan, ang kumpanyang pinag-investen. May maliit na problema, kaya kinuha ko ang perang para sa investment. Ginamit para i-short sila. Medyo kumita. Natanggap mo na ba ang bahagi mo? Gusto na talaga nila akong patayin. Ako'y paulit-ulit nang aasar ng paulit-ulit, mabubuhay pa ba ako sa susunod? Sa totoo lang, tulad ng pamilya Liu sa sitwasyong ito, kailangan lang humanap ng Feng Shui Master para suriin. Ngunit karaniwan ang mga bihasang Feng Shui Master ay nakatira sa bundok. Paano mo sila mahahanap sa lansangan? Alam ko, gusto ko pa ring subukan. Baka sakaling mahanap. Talagang ito pa rin ang plot, pero si Liu Ziqing kahit paano ay isa sa 3 pinakamaganda sa Jiangcheng. Bakit siya mukhang napakahagard? Baka dinagdagan ni Fu Shu ang dosis ng sumpa. Sino ang nagsasalita? Sino? Ano po, sir? Kunin mo ito. Kailangan mong subukan ang lahat ng paraan para maibigay ito kay Fu Shu. Kahit ibigay ng libre, ayos lang. Pero si Fushu lagi kang. Nag-aagawan ng babae sa'yo, sir. Makinig ka sa akin. Kalimutan na ang nakaraan. Sige, pumunta ka na. Sige po, sir. Sisiguraduhin kong walang mawawala. Kung hindi kayang kumilos ni sir ng personal, ako na ang bahala. Disiplinahin ko itong si Fushu. Dahil gusto mong bumili ng Jade Amulet, malamang may kinalaman ito sa masamang enerhiya. Itong Yin at Yang, magkamukha. Ang isa ay naglilinis ng masamang enerhiya. Sa oras na yon, hindi ka ba magiging isang imbakan ng masamang enerhiya? Mga sir, papatnubayan kayo sa kapalaran at Feng Shui. Gusto nyo bang malaman? Master, marunong ka ba ng Feng Shui? Mayroon ba kayong bagay na pantanggal ng masamang enerhiya? Gaya ng inaasahan. Miss, tingnan ninyo ito. Ito ang maalamat na amulet ng paglilinis. Hindi ko inaasahan na sa lansangan ay may ganitong kayamanan. Kung dadalhin ko ito bukas sa exorcism event ng pamilya Liu, hindi ba ako magiging napakagaling sa harap ng pamilya Liu? Sa ganitong paraan, ang paghiram ng pondo mula sa pamilya Liu ay magiging natural na. Kala ko. Sir, magkano ang Jade Amulet na ito? San Suan. Magandang bagay ay may magandang presyo. 30 million. Natanggap. 30 milyon. Walang alam na bagay. Sa 30 milyon ay ibinigay mo itong kayamanan sa akin? Bukas sa exorcism event ng pamilya Liu, siguradong magiging napakagaling ako. Sir, ayon sa utos ninyo, ibibigay ko ang Jade Amulet kay Fushu. Pero pinilit niya akong bigyan ng 30 million. Ang bait naman ng batang ito. Ang amulet na pantanggal ng masamang enerhiya ay ibinigay ko na sa iyo. Ang entablado ay inihanda ko na para sa iyo. Fu Shu, sa pagkakataong ito, ang iyong pagtatanghal ay dapat walang kamalian, hindi ba? Ganito, sa loob ng 2 araw, ang pamilya Liu ay mag-iimbita ng maraming Feng Shui Master para mag-exorcism sa dalagang Liu. Gamitin mo itong 30 milyon para pumili ng ilang disenteng Feng Shui na bagay bilang regalo, maganda ba? Walang problema. Sige, ingat. Inom tayo. Jiang Haonan. Ang pag-alis ng malas sa aming pamilya Liu ay napakaseryoso. Kailan ka nagkaroon ng karapatan na makialam? Ikaw na masama ang ugali. Kanina, ang iyong buong katawan ay tiningnan ko na. Tingnan mo ang iyong itsura ngayon na parang may sakit. Ayoko nang tumingin. Jiang Haonan, ikaw ay nagsasabi ng mga ganyang salita sa harap ng maraming tao. Wala kang hiya. Lumabas ka. Nagsalita ba ako? Ikaw. Ate, si Kuya Haonan ngayon ay kumakatawan sa pamilya Jiang. Ang pag-alis ng malas ngayon ay ang mahalagang bagay. Itabi muna natin ang hindi pagkakasundo, okay? Salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayon upang lutasin ang problema ng pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay nangangako na sinumang master ang makapag-alis ng malas ng pamilya Liu ay bibigyan ko ng 1 bilyon. 1 bilyon. Ang pamilya Liu ay napaka-generous. Kung sa akin lang iyan, ang susunod na 3 henerasyon ay walang alalahanin sa buhay. Huwag mong isipin na napakadali. Ang pamilya Liu ay nag-aalok ng ganyang kataas na halaga. Tiyak na may isang dalubhasa na kikilos. Saan tayo nakakasama? Ginoong Liu, hayaan ninyong ipakita ko ang aking kakayahan. Ziking, sino ito? Tatay, si Ginoong Fu ay ang dalubhasa na aking inimbitahan. Ito ang ibinigay niya sa akin na anting-anting. Noong isuot ko ito, mas gumanda ang pakiramdam ko.
Oras na para sa palabas ni Fushu mamaya ay dapat ilabas niya ang Jade Amulet pagkatapos alisin ang malas. Maghahanap siya ng dahilan upang kunin ang Jade Buddha na ibinigay niya kay Ziching na siyang pinagmumulan ng malas at dalhin ito. Kapag nawala ang malas, tiyak na magpapasalamat ang pamilya Liu Ziching, hindi ba siya papasok sa harem niyang playboy? Si Jiang Haonan ang nagsalita. Jade Buddha, baka iyong ibinigay sa akin ni Fushu noong 1 linggo. Sa katunayan, parang ang pamilya ko rin ay nagsimulang magkaroon ng problema noong 1 linggo. Hindi ko inaasahan na ang binatang ito ay may talento. Oo nga, huwag husgahan ang isang tao sa itsura. Ziking, kunin mo ito. Sa pamamagitan nito, walang masamang espiritu o malas ang makakalapit sa iyo. Paano nangyari ito? Ang masamang enerhiya ng Jade na ito, hindi ba ito naalis na? Bakit may natitira pa? Naalala ko ang Jade Amulet na ito. May isang yin at isang yang. Ang yin ay nagpapalago ng masamang enerhiya. Ang yang ay naglilinis ng masamang enerhiya. Maaari bang ang Jade Amulet na ito ni Fushu ay isang masamang bagay na nagpapalago ng masamang enerhiya? Hindi tama. Hindi ba inayos ko na lahat? Bakit nagkaroon ng problema? Ito bang tangang ay sumira muli sa plano? Nahuli ka na. Ang taong ito ay hindi marunong maglinis ng masamang enerhiya. Sa kabaligtaran, ang tunay na pinagmulan ng masamang enerhiya ay narito. Ang Jade Amulet na ito ay ibinigay sa akin ni Fushu. Ang katotohanan ay malinaw na. Si Fushu ang gustong magplano upang siraan ang pamilya Liu. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo ikaw. Ikaw ang nagbigay sa akin ng Jade. Ikaw ang nagset ng patibong. Kaya ako. Binibining Liu, Ginoong Liu, huwag kayong mag-alala. Kahit na si Fu ay isang walang kwenta. Pero ang ating Ginoong Jiang ay may pambihirang talento. Ang pag-alis ng maliit na masamang enerhiya para sa kanya ay kasing dali ng pagkuha ng bagay mula sa bulsa. Hindi ba ako nandito para manood? Bakit may dagdag na eksena? Ginoo, ang galing ng plano ko, di ba? Hayaan mo nang mapahiya si Fushu. Pagkatapos ay ilabas mo ang tunay na Jade Amulet at magpakitang gilas. Sa isang henyong alalay, na tulad ko masaya ka na lang. Jiaogang, talagang hinahabol mo ang binata na ito. Huwag ninyo akong tingnan. Ito, hindi ko alam ang Feng Shui. Ibigay mo sa akin ito, hindi ko rin alam gamitin. Haonan, buti na lang nandito ka ngayon. Kung hindi, ang buong pamilya Liu ay mapapahamak. Ang 1 billion na bayad, ibibigay ko lahat sa iyo. Baka naman totoo ang sinabi ni Jiang Haonan. Gusto akong saktan ni Fushu at siya ay tumutulong sa akin. Mali ang plot na ito. Dapat si Fushu ang bida. Paano naging ako ang nanlait sa kanya? Tingnan ninyo ang mukha ni Fushu gaano ito kapangit. Bitawan mo ang anak ko. Naniwala kayo sa isang playboy. Sa halip na sa akin, gagawin kong ang pamilya Liu ay hindi na makakita ng bukas. Muntik ko nang makalimutan ang reward. Wala nang kwenta ang plot, sige, sirain pa natin ng konti. Natanggap ng host ang ganap na pagsasanay ng Ancient Martial Yin Yang Wuji skill. Maaaring gamitin ang lakas ng kalaban. Ang lahat ng pinsala na natanggap ay ibabalik sa umaatake. Tigil. Anong kakayahan ng pananakit sa babae? Kung may galing ka lumaban ka sa akin ng patas. Isang suntok bawat isa. Isang laban, 3 buhay. Ikaw muna. Sana ang kulang na reward skill ay maaasahan. Siya ay lumabas. Akala ko siya ay isang manyak na panay ang silip at isang simp na anak ng mayaman. Hindi ko inaasahan na siya ay napaka-masculine. Gamitin ang lahat ng iyong lakas. Huwag magtitid. Imposible. Ito ang buo kong kapangyarihan. Paano kang walang kahit anong pinsala? Sistemang hayop, sa wakas, naging maaasahan ka na. Jiang Haonan, paulit-ulit mo akong sinasaktan. Ngayon, tatapusin na kita. Ay naku, ay naku, ay naku, ang inyang Wuji na sining, isang beses lang ang pagkakataon, bakit siya napakawalang hiya? At babalik pa siya para atakihin. Nakita nyo na, di ba? Hindi pa umaaksyon ang binata. Si Fushu ay napahandusay sa lupa. Ang galing ng kapangyarihan niya. Ano pa ang hinihintay nyo? Siya ay puno ng kasalanan. Ngayon, malubha ang kanyang sugat. Huwag siyang hayaang makatakas. Kayo lang?
At mangahas pa kayong saktan ako? Haonan, ayos ka lang? Wala naman akong problema. Buti na lang, muntik na akong mamatay. Nakuha mo ba ang maling script? Dapat ay hindi niya ako pinapansin. Bakit siya ang lumapit? Salamat sa iyong tulong ngayon. Kung hindi, ang pamilya Liu ay malalagay sa bitag ng masamang tao. Oo nga pala. Bakit ang layo mo sa akin? Natatakot kang kainin kita? Ako ay isang taong mahiyain. Hindi mahilig makipag-usap. Wala bang problema? Oo nga. Noong una, pumasok ka sa aking kwarto. Talagang hindi ka nagsalita, namula ang mukha mo. Bakit bigla niya ito binanggit? Baka naman ginagamit niya ito para singilin ako. Nalaman ko lang kalaunan ang bagay na iyon. Si Liu Zi pala ang gumawa. Gusto ko sanang humanap ng pagkakataon para humingi ng tawad sa iyo. Hindi naman. Wala namang malaking bagay. Salamat ha. Ikaw aking tagapagligtas. Jiang Haonan, anong ginagawa mo? Jiang Haonan. Anong ginagawa mo? Ako eto, hindi. Sumama ka sa akin. Ako hoy, ay. Binibining Luo pakiusap, magpakatino ka. Huwag mong laging iniisip ang fiancé ng iba. Anong panahon na ba? May arranged marriage pa ba? Tsaka hindi pa naman kasal. Fiancé lang. Mas mabuti pa rin iyon kaysa iniwan. Kayong dalawa, pwede ba tayong mag-usap ng normal? Hindi. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Ayoko na sa ganitong sitwasyon na manatili pa. Ako sisirain ko si Fushu, may hangganan din ang pagyayabang. Jiang Haonan. Sila ay dapat akin. Galawan mo ang babae ko? Kuya Fu, ang inyong sugat ay hindi pa gumagaling. Tandaan, huwag kang magalit. Wala yon. Pagkalipas ng ilang araw, Jiangyue Manor, magkakaroon ng isang auction ng mga kayamanan. Sinasabing sa auction ay magkakaroon ng ang maalamat na Xiantian Wujidan. Mayroon pa akong pera ngayon. Kung mabibili natin ang Xiantian Wujidan na iyon, gagaling tiyak ang aking sugat. Lalakas ang aking kapangyarihan. Sa oras na iyon, lilipulin ko ang buong pamilya Jiang. Walang matitira, kahit manok o aso. Ihanda mo na para sa akin. Susundin ko. Natagpuan na. Ang iyong ate, ang huling lugar na nakita ay ang bilya ni Fu Ziyu. Tunay nga si Fushu. Ayon sa orihinal na kwento, ang sinaunang tableta ng kawalang hanggan ay nakatago sa loob kung hindi sinabi sa akin ni Feng Yue. Ang mga kalokohang ginawa ni Fushu, sana ay magtago na lang ako palagi. Ngayon, magiging matapang ako sa isang beses. Nag-aalok ako ng 10 milyon. Jiang Haonan, ikaw na naman. Sadyang kalaban mo ako, di ba? Fuge, ang taas ng alok ni Jiang Haonan. Baka may alam siya. Imposible. Ako lang ang nakakaramdam. Ang pagkakaroon ng tableta na iyon. Pasensya na, ako itong mayamang batang walang ginagawa, wala nang iba, kundi maraming pera. Ngayong araw na ito, gusto ko talagang makuha ang jade na repolyo na ito. Sige, kung ganyan ang laro mo, Eddie, sasamahan kita sa laro mo ng maayos. Nag-aalok ako ng 20 milyon, 50 milyon, 100 million. 200 milyon. Nababaliw na ba ang dalawang ito? Para sa isang jade na repolyo, inilabas na nila ang lahat ng pera nila. Eddie, hindi ako papatalo. 1 bilyon. Malapit na yan na ang lahat ng kayang bayaran niya. Dahil gusto ni Sir Fu ang jade na repolyo na ito, kunin mo na lang. Nagastos mo na ang 1 bilyon, bumili ka ng isang bagay na lugi. Pangit ang pagkakagawa. Ikaw naman, wala kang mata sa magagandang bagay. Deal. Binabati kita, Mr. Fu. Nakuha mo ang jade cabbage. Kahit na ito ang aking huling kayamanan, ngunit kumpara sa Xiantian Wujidan sa loob, ay wala lang. Sige, Mr. Fu. Ang jade cabbage na ito ay iyon na. Sasabihin ko sa inyo ngayon ng jade cabbage na ito kung saan nagmula ang halaga.
May lihim na laman ang jade cabbage na ito. Anong tableta ito? Ito ay isang tableta na higit sa kalikasan, ang Xiantian Wujidan. Sa mundong ito, walang pangalawa nito. Kapag ininom mo ito, makakakuha ka agad ng 60 taong lakas. At ikaw, ay ang aking kapangyarihang ito, ang unang handog. Katatapos mo lang uminom ng Shinning Wujidan? Bakit bigla akong nanghihina? Hulaan mo. Kanina, bakit hindi ako tumakbo? Hulaan mo kung saan nanggaling ang lason mo. Anong lason? Niloko mo ako. Mali. Ang tableta ay selyado sa loob ng jade cabbage. Hindi mo maaaring. Pero kaya kong kumuha ng bagay sa malayo. Hulaan mo kung totoo ang tableta na ito o kung totoo ang kinakain mo. Ngayong araw, ipapatupad ko ang katarungan. Paparusahan kita, walang kahihiyan kang tao. Darating ang araw na lalamunin ko ang angkan ninyong Jiang. Ang Tianao Group puksain man, ano naman. Kapag nakabalik na ako sa North Headquarters, muling mag-ipon ng lakas. Tiyak na babalik ako sa Jiangcheng at bubunutin ang pamilyang Jiang at si Yu Shengwan at Luo Yu at si Liu Ziqing. Sakupin ko silang lahat. Sa palagay ko, ay wala ka ng pagkakataon. Mabuti, ganyan mo ba ako suklian? Ikaw na walang puso at utang na loob. Darating ang araw na magsisisi ka. Miss, gusto mo bang habulin? Huwag mag-alala. Ang magandang palabas ay darating pa. Mga binibini, sumusunod lang ako sa utos ng organisasyon kaya ako nakikipag-away sa inyong tatlong pamilya. Kung ang mga binibini ay patatawarin ako, handang-handa akong maging alipin ninyo. Tulungan kayong maging tatlong magkasalungat, sama-samang labanan ang pamilyang Jiang. Iniisip mo ba na 3 taong gulang ako? Madali ba akong lokohin? Sino ka ba sa tingin mo? At nangahas kang linlangin kaming 3 dilag. Sabay-sabay tayo. Sugurin natin siya. Tigil! Sino ang mangahas na gumalaw sa kanya? Yue, iligtas mo ako. Ngayon, kayong lahat magkakasama ay hindi kalaban niya. Sumuko na kayo. Hayaan mong ako na ang bahala sa kanya. Akala mo ba, kaya mong laging itago ang tungkol kay ate? Sinaliksik ko ng lubusan, sa iyong mesa, sa kama, sa silid tulugan. Puno ng dugo niya ang paligid. Ang lason ngayon at ang saksak na ito ay para ihandog ako sa kaluluwa ng aking ate. Ang buong plano mula nang maospital ka ay nagsimula. Salamat sa iyo sa pagdala kay Feng Yue sa tabi ko. Nang walang pag-aatubili mahulog sa bitag na ito. Hindi ko talaga maintindihan. Sa iyong uri na masama ang asal napakabastos na tao, paano ka naging bida? Ikaw ay nagsusunog, pumapatay, nananakawan ginagawa mo lahat ng masama. Mas kontrabida ka pa sa akin. Jiang Haonan, ikaw na mababang tao. Kahit maging multo ako, hindi kita pakakawalan. Patay na agad. Ang boring. Ano kaya ang huling premyo? Dalhin ang pera pabalik sa orihinal na mundo o makakuha ng superpower? Kahit wala, hayaan akong maging walang alalahanin na mayamang anak ayos lang. Hindi pa tapos. Sobra naman ito. Gusto ko lang maging isang playboy na binata.